Gemini, hi! Welcome to Mr. Queen PH. At titingnan natin kung ano yung energies na parating sa inyo ngayong full moon in Aquarius. Ngayong August 20, 2024 at 2:25 a.m. Philippine time. Ayan. So if you are living outside of the Philippines, i-check na lang kung kailan yung eksaktong oras at araw ng full moon sa inyong lugar. And if you're interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pinned comment kung paano mag-book for a private reading. Okay. Itong reading na to, no, mas maaring makaresonate dito yung mga Gemini rising. So, i-check na lang if you are Gemini rising. And then, also, pwede pa rin naman makaresonate dito yung Gemini sun or Gemini moon. So, for you, Gemini, ang full moon in Aquarius, it's going to happen in your 9th house. 9th house is about exploration. So, maaring kung meron mga bagay na pumipigil sa'yo to explore, to try new things, ngayong full moon na to, meron kang realization na, teka, bakit nililimitahan ko yung sarili ko? Bakit hindi ko magawa yung iba kong mga plano? What's stopping me? No? Kumbaga. Because full moon is about release, this is about endings, culmination, realizations, okay? Pluto is also here, and Pluto is the planet of transformation. Naka-retrograde siya. So I think ito yung mga bagay or plano na gusto mo na gawin na pwedeng isinasantabi mo kasi sa tingin mo hindi mo pa kayang gawin. For example, yung iba sa inyo may plans kayo of working abroad. Kaya lang niisip nyo, teka, parang ang hirap naman kasi, no? Ang daming, mabusisi, maraming proseso na kailangang pagdaanan. 'Di ba? Hindi siya ganun kadali when you think about it. But, maaring yun yung reason kaya hindi mo nakikita pa yung iba mong potentials because you have plans pero you're not taking action towards it. Okay? Parang for you, nahihirapan kang i-execute or gawin yun. Okay? So, ngayon, you have opportunity na maaring merong tao or kaibigan na tutulong sa'yo na i-assist ka doon sa plano mo of exploring new things, especially yung working abroad, traveling abroad, learning. So, maaring merong person na mag-mentor sa'yo ngayon to help you execute or do the things na gusto mong gawin, yung mga plano mo na yan. Okay? Yung iba sa inyo rito, Gemini, maaring merong mga triggers, no? Pwedeng merong kayong experience ngayon na you will realize na, teka, tama na, ayoko na yung ganitong sitwasyon, kailangan ko na ng pagbabago. Having your 12th house, your Uranus in your 12th house right now, parang you want to rebel, no? Parang gusto mong mag-rebelde. Oo, na gusto mong lumayo, gusto mong mag-explore, gusto mong hanapin yung kapalaran mo na kung saan mas magiging malaya ka na magawa yung gusto mo. You've been planning for this for a long time, pero maaring ngayon lang siya mangyayari dahil finally, na-realize mo what you really want in life. So, yung iba rin dito, hindi lang sa pagta-travel or pagtatrabaho abroad, no? This is also about learning. So, kung may mga plano ka sa ngayon na mag-aral or ipagpatuloy yung naudlot mong master's degree or doctorate's degree or higher education, this is the time for you to parang i-pursue yan, whatever your passion is. Okay? Pwede kasing may mga pangyayari in the past na pumigil sa'yo na gawin yon. Let's say, for example, isa kang breadwinner sa family na tipong gusto mo sana na
mag-proceed sa college or mag-master's degree pa or ipagpatuloy pa yung pinag-aaralan mo. Kaya lang, napilitan ka ng magtrabaho para sa mga kapatid mo dahil you want to help them, your family, no? Na deeper than you, okay rin naman na nangyayari yon, but meron kang parang personal na pangarap na isasantabi mo na somehow yun yung na-hurt ka in a way na para sa sarili mo na hindi mo nabibigyan ng justice yung sarili mo for what you really deserve. So, yung iba sa inyo, maaring nagkakaroon kayo ngayon ng pagkakataon na, you know, to have control, to have full control of your life para ma-explore mo or mapalawak mo pa yung kaalaman mo and yung opportunities na meron ka. Because Pluto is in your 9th house and this is the planet of transformation. So things are changing for you. You are realizing yung mga bagay na dapat mo nang baguhin sa buhay mo para makalaya ka. Okay? So, some of you naman, this can also parang meron kang spiritual awakening na nangyayari. Okay? Having Uranus in your 12th house right now, na meron challenging aspects sa Moon and sa Pluto. So parang nisip mo, ano tong nararamdaman mo within you na parang nagkakaroon ka ng spiritual awakening na yung old belief system mo, yung dati mong paniniwala, nagbabago. This can be spiritual, pwedeng sa religion, but I think ngayon, mas nag-o-open sa'yo yung mga bagong ideas, bagong kaalaman na natitrigger ka to explore your options. And I feel like meron kang mga tao sa paligid mo ngayon na tumutulong sa'yo na ma-realize yan. It's like you are being surrounded by people na or community na nagre-resonate ka. And because of that, natutulungan mo rin yung sarili mo na i-improve or natutulungan mo yung sarili mo na mag-discover pa about yourself. Because at this moment, you feel like parang nagpupumiglas ka na makawala. At sumubok ng mga bago. Okay. Oh, you have the Queen of Swords. You have the Seven of Cups and the King of Cups. So, itong confusion na to, na parang, ano bang path yung itatahakin ko? Saan ba ako papunta? Okay? So, sa ngayon, with the Queen of Swords, you are really analyzing the situation na may sense ba na ito yung ipurso ko? May sense ba na magstay ako dito? May sense ba na ipagpatuloy ko tong nasimulan na to? So, talagang you are analyzing your situation. And I believe na magfo-focus ka doon sa bagay na malapit sa puso mo. Na nandun yung passion mo, na nandun yung creativity mo, nandun yung fulfillment para sa'yo. Okay? Yung mga unfulfilled na mga pangarap mo na sa tingin mo kaya mong gawin sa ngayon, yun na yung ipupurso mo. It's like focusing also on your personal aspirations. Oh my God, Gemini, sabi, go for it. Yes, go for it na. If you're looking for a sign, go for it. Work through your fears. Ayan. So, kung ano man yung mga takot sa'yo ngayon, unti-unting natutunaw yan. Yung fears na yan. Kasi alam nyo, the moment na mawalan tayo ng takot, doon tayo nagiging mas explorative. Doon tayo mas nagiging malakas yung loob natin. No? 'Di ba? Doon tayo nakakapag-try ng mga bagong exciting na bagay sa buhay natin. For example, no, gusto mong yung makapag-drive, makapunta sa iba't ibang lugar, pero natatakot kang mag-drive. Okay? Now, nung natuto ka na mag-drive,
nandun pa rin yung takot mo kasi parang ang dami mong ino-overthink na what if ganito mangyari, what if ganito, what if ganyan. But when you work through your fears at isipin mo na yung takot na yan nasa isip mo lang, isipin mo yung takot nasa isip mo lang, na it's all in your mind, no? Minsan kasi nag-overthink lang tayo ng mga bagay na parang pinoproblema natin, hindi pa naman talaga siya problema. So, that's the time na we will realize na, teka, hindi pwedeng ang mangibabaw sa buhay mo ay takot. Kasi kung puro takot lang yan, wala kang magagawa, wala kang ma-accomplish. So now, you are going for it. Kung ano man yung takot mo na yan, tatanggalin mo na yan, at mas marami kang magagawa, mas marami kang ma-accomplish. Okay? So, sabi nga, no fear, live your dreams. Oh. So, that is your reading, Gemini. Thank you so much. Bye.